Si Nida Blanca o Dorothy sa tunay na buhay ay ipinanganak noong January 6, 1936, ay isang tanyag na artistang Pilipina na kilala sa kanyang maraming pelikula sa sinehan, telebisyon, at teatro sa Pilipinas. Isa siya sa pinakamatagal at iginagalang na mga tao sa industriya ng entertainment, na may karera na umabot ng higit sa 5 dekada. Si Nida Blanca ay ipinanganak sa Gapan Nueva Ecija, isang Amerikanong ama at isang Filipina na ina. Ginugol niya ang kanyang mga unang taon sa Maynila at nagsimulang magpakita ng interes sa mga sining ng pagtatanghal noong kanyang kabataan. Nagsimula ang karera ni Nida Blanca nang matuklasan siya ng LVN Pictures, isa sa mga nangungunang studio ng pelikula sa Pilipinas noong panahong iyon. Nagdebut siya noong 1950s at mabilis na nakilala sa kanyang kagandahan, talino, at talento, lalo na sa mga romantikong komedya. Lumabas din si Nida Blanca sa mga sikat na palabas sa TV tulad ng John and Marcia, kung saan ginampanan niya ang pinakamamahal na asawa ng karakter ni Dolphy na si Marcia. Ang kanyang comedic timing at chemistry kasama si Dolphy ang nagpatibay sa kanya bilang isang household name. Nanalo siya ng maraming parangal sa buong karera niya, kabilang ang FAMAS Best Supporting Actress Award para sa kanyang role sa Miguelito, Batang Rebelde. Ang kanyang trabaho ay nakakuha sa kanya ng pwesto sa mga pinakakilalang bituin sa kasaysayan ng sinehan sa Pilipinas. Si Nida Blanca ay ikinasal kay Victorino Torres, alias na Rod Strong, isang mang-aawit at aktor. Ang kanilang relasyon, gayunpaman, ay naging kontrobersyal sa bandang huli ng kanyang buhay dahil sa mga paratang na pumapalibot sa kanyang trahedya na pagkamatay. Noong November 7, 2001, si Nida Blanca ay natagpuang wala ng buhay sa kanyang sasakyan sa Green Hills, San Juan. Ang kanyang pagkamatay ay gamulat sa bansa at nananatiling isa sa mga pinakamataas na profile na kaso sa kasaysayan ng Pilipinas. Ang kanyang asawa, si Rod Strong, ay iginawit ngunit tinanggihan nito ang pagkakasangkot. Noong July 18, 2002, nagsampa ng parricide case ang National Bureau of Investigation NBI laban kay Rod, samantalang murder naman ang isinampa nila laban kay Medel at sa isa pang babaeng sangkot. Naniniwala ang NBI, batay na rin sa mga revelasyon ni NBI Director Reynaldo Y. Coco, na kaso ng kasakiman at pagtataksil ang ugat ng pagpatay kay Nida. Their marriage was no longer working then and that the actress had informed her husband that he would be disinherited. Ang pahayag noon ni Y. Coco sa mga miyembro ng media. Napag-alaman ng NBI na may ari-arian si Nida na nagkakahalaga ng 85 million Philippine pesos, isang 10 Philippine pesos million condominium unit sa San Juan, at isang bahay sa California na may halagang 300,000 United States dollars. Sa investigasyon ng NBI, nakahanda na raw ang last will and testament ni Nida, at nakasaad ditong may iwan sa kanyang anak na si Catherine Torres ang lahat ng kanyang ari-arian. Nakabuo rin ang NBI ng senaryo tungkol sa mga huling sandali ni Nida. Noong November 6, 2001, sinundo ni Strong si Medel sa isang lugar at kumain sila sa Kamayan Restaurant sa EDSA, Mandaluyong City. Pagkatapos ng hapunan nila, tumuloy ang dalawa sa parking lot ng Atlanta Center dahil dito nakaparada ang sasakyan ni Nida. Gamit ang duplicate fee, iniwan ni Strong si Medel sa loob ng sasakyan ni Nida. Makalipas ang ilang oras, bumalik siya sa parking lot, kasama si Nida, at dito nangyari ang kanilang pagtatalo dahil sa last will and testament, kaya nagtulong sina Strong, Medel, at isang hindi na nakilalang babae sa pagpatay sa veteran actress. Pero sa kabila ng investigasyon, hindi naging malinaw kung sino o sino-sino ang nasa likod ng murder, hanggang sa bawian ng buhay ang nakapulong na si Medel noong April 7, 2010 dahil sa sepsis. Bago nito, namatay ang pangunahing suspect, ang kanyang asawang si Rod. Nasawi si Rod noong July 11, 2007 matapos tumalon sa second floor balcony ng Tracy Inn, ang hotel na tinuluyan niya sa loob ng 3 araw sa Tracy, California. Naaalala si Nida Blanca bilang isa sa pinakamahuhusay na artista at isang cultural icon na ang mga kontribusyon sa Philippine entertainment ay nag-iwan ng pangmatagalang legacy.